nga no, nung nag-viral ang post na ito. Tanong lang po, bakit may mga nagpapaupa na kulay green ang pinipintura sa apartment? White or mint green? Mint green. Beige or mint green? Mint green. Huwag ka na magtanong, mint green all the way. At hindi lang pala iilan ang nakapansin na maraming bahay sa Pilipinas, lalo na sa mga probi-probinsya, malimit kulay green. Green there, green everywhere. Ang bahay kubong ito sa Santa Catalina sa Negros Oriental halos mag-blend in sa mga puno't halaman. Kulay luntian. Hello mga ka-fresh! Tara at pasok mo kayo sa aming munting bahay kubo na green. Oo nga't ito'y maliit lang, pero malinis ito. Pati na sa kusina, na puno rin ng gamit na kulay berde. Halos nga lahat na nakikita nyo dito sa aming bahay no, is puro green, kurtina green, halaman green. Naandito ko yung aking mga sandok, dito ko po siya nilalagay. Yung aking baso is green din, yung lagayan din niya is kulay green din. Pati sala. Nilagyan ko lang ho siya ng carpet. Siyempre, at the same time, nilagyan ko na nga rin ho siya ng mga unan para naman pag halimbawa may bisita, makakaupo. At siyempre, may sandala na malambot, di ba? Hanggang kwarto, para ka raw nasa gitna ng kagubatan. Ang Green Kubo, love nest ng mag-asawang Cherry at Albert. Super love na love ko po taga yung kulay green. Kasi pagkagising mo lang sa umaga, makikita mo yung bahay mo na puro green, aliwalas, masarap sa pakiramdam. Sa tingin ko po, lahat ng nagastos ko sa loob ng bahay ko na puro green is nasa 10 to 15,000 yearly yun ha. Kasi mostly po talaga, ibang mga gamit ko sa loob ng bahay na puro green is bigay po yun sa akin. Hindi raw masyadong halata na hindi cherry red ang kanyang favorite color. So tingnan nyo, dito ko nga po nilalagay yung aking mga damit na mga kulay green. May ibang mga tao na tinatanong ako, bakit daw hindi ako nagpapalit ng damit at lagi daw green yung aking sinusuot araw-araw. Noon pa man, pangarap na raw ni Cherry na magkaroon ng sariling bahay. Lumaki po kasi ako na maliit lang yung bahay namin. Tapos kapag may bagyo ho, lagi pong nasisira. Bilang isang bata, nangarap po talaga ako na sana magkaroon ako ng sarili kong bahay, kahit simple lang, basta laging malinis. Kaya nagpursige siya. Kinalaunan, nakilala niya sa Maynila ang kanyang mister. Pagka-uwi ng Negros, Pinto ka na ng style mga day. Kung ayaw gusto ipinturahan yung aming ano. ang nirentahan nilang kubo, ini-level up nila. So dati po talaga, itong bahay na to is kulay brown po ang kulay talaga niya. Yung typical na kawayan laang ho talaga, no? Nung pagtira namin dito, doon ko na siya naumpisahan na ayusan, pinturahan. Ginawa niya rin itong content sa kanyang vlog at tila buenenas daw sila nung ipinost niya ang kanilang mini greenhouse. May time po talaga na sumahod po ako ng 60,000 pesos. Sobrang saya po kasi hindi ko in-expect. Wala po akong pakialam sa sasabihin nila sa akin na OA daw yung bahay ko kasi sobrang green na daw, masakit na daw sa mata. As long as wala po akong inaapakang tao, itutuloy ko talaga ang pagiging green-minded ko. Green flag pala. Ang bahay namang ito ni Shirley sa Gapan City sa Nueva Ecija. Pininturahan nila ng kulay apple green. Ito, katulad ng mga nabili kong mga color green na mga throw pillow, mga figurine. Dito naman, sa aming kwarto, marami ding green kayong makikita. Tulad nitong aking uwing galing Taiwan na talagang kauna-unahan kong binili sa Taiwan, ang aking mirror. Para kasi kay Shirley, may hatid itong swerte. Sa paghahanap ni Shirley ng greener pastures, nag-factory worker siya sa Taiwan. Ang pangungulila raw niya sa kanyang pamilya, naiibsan kapag napapaligiran siya ng anumang kulay berde. Ang green daw hope. Tapos, sabi, money daw ang green. Nung nakapag-ipon, umuwi na ng Pilipinas si Shirley. Bumili ng second-hand na bahay. Binenta sa akin ng kapatid ko. Dati siya color beige. Nung tumira na ako dito nga, pininturahan ko ng puti at saka ng pinakamotif ko nga, apple green. Pero sa plano niyang ito, may kumontra. Ang kanyang mister na si Rodolfo. Ang kwang ko sa kulay green parang pambabae lang. Parang tutol na rin. Parang di ko nga gusto yung kulay eh. Kasi gusto ko yung kulay blue saka gray. Pero sa paniniwalang lucky charm nila ito, si mister bumigay rin. Tanggap ko na yung kulay na yun, parang ang may pag-asa. Gumaan talaga yung pamumuhay namin. Parang lucky charm. Yung mga anak ko nakapagtapos na sila, isa-isa na silang nakapunta na nga sila ng ibang bansa. Kahit papano naman sinuwerte sila, nakapagpundar sila.
ang 2-story house na ito sa Coronadal City sa South Cotabato na ang pintura nagsusumigaw na kulay green. Hello! Welcome to our greenhouse! Pag-aari ito ng mag-asawang Diana at Roy. Dito po ang dining area namin. Akyat tayo sa taas. Ito naman yung aming view deck. Ito naman yung aming master's bedroom. Tara, pasok tayo. Nung unang beses daw silang nagkakilala, ang naging something in common nila, ang pareho nilang pagkahilig sa kulay green. One time, meron pong outing kami sa school. Yung mga dala-dala niyang gamit, kahit yung tuwalya niya rin po, is green po. So parang sabi ko, pareha tayo na kulay ng tuwalya. Sabi niya, oh, gusto mo rin pala yung green. Dahil green flag para kay Diana si Roy, nagkamabutihan sila. At nung ikinasal, ang kanilang naging motive, ano pa, edi green. Halos lahat ng regalong natanggap namin is green. Hanggang sa ipatayo na nila ang kanilang green dream house. Pag green po yung nasa paligid ko, feeling ko at peace ako, nakaka-relax ako. Tapos malamig siya sa mata. Meron din siyang physiological effect na ang kulay green ay direktang tumatama sa retina ng mga mata natin. So less stress para sa mga muscles ng mga mata natin. Green is the color of hope. Ngayong 2025, emerald green din daw ang isa sa mga lucky color. Sana nga sa taong ito, ang ating mga tahanan maambunan ng biyaya at pag-asa.